Ayun, magandang araw sa lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik ang lingkod, Ron D TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Isang membro nga ng PAGS mga kababayan o Private Armed Groups ay naaresto nga dyan sa may Bayawan mga kababayan. Ito yung sinasabi ko na koneksyon ni Richard Cuadra at itong si Minji Barty mga kababayan alias Jojo mga kababayan pag Jojo alam niya na kung sino yan mga kababayan At yun nga mga kababayan, ibig sabihin itong si Richard Cuadra at si Minji Barty mga kababayan ay may kontak ito mga kababayan Itong alam naman natin itong si Richard Cuadra ay membro ng TV's terrorist group nga na pinangungunahan naman ni Arnett Teves. Ibig sabihin mga kababayan, kung itong si Minji Barty ay nagpadala ng pira kay Richard Cuadra sa pamamagitan ng Palawan mga kababayan. Kaso nga lang na-aresto o nalambat ito ng mga kapulisan dyan sa Bayawan mga kababayan. Nagpadala ito ng pira, galing pala ito ng Palawan mga kababayan para ipapadala sa asawa ni Richard Cuadra mga kababayan. Ibig sabihin, saan ang gagaling yung pira mga kababayan? Si Richard Cuadra ay talagang kilalang kilala natin na tao ito ni Arnett Teves. Ibig sabihin mga kababayan, si Minji Barty alias Jojo ay tao din ni Arnett Teves. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy paano. Membro din ito ng Teves terrorist group mga kababayan dahil nga pinadala ng mga pira itong si Richard Cuadra talaga naman talagang napakamahal ni Arnett Teves yung kanyang mga tauhan mga kababayan. Hindi niya pinababayaan. Baka naman mga kababayan, pag nasa kustodya na talaga ito ng ating mga kapulisan ay ikanta ng mayuwi itong si Arnett Teves mga kababayan at ituro nga dahil nga sabay ito na inisyuhan ng warrant of arrest itong si Richard Cuadra at si Arnett Teves mga kababayan ng Manila RTC. Na mga kababayan, huwag na nating patagalin. Ito na mga kababayan, ito yung koneksyon ni Richard Cuadra at itong si Minji Barty alias Jojo na mga membro talaga ito. Talagang sigurado tayo na membro ito ng TV's terrorist group mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Po sa iyo pero bago kayo magiging ma'am, gusto ko muna pasalamatan ng ating mga tagapanood dito at tumatangkilik sa sumbong nyo aksyon agad na pinangunahan din po ng ating upper class, si Police Brigadier General Lou Frias Evangelista, ang ating underclass, Colonel Cherilo Balanay Donato, si Sir Engelbert Soriano, the former PD of Cebu, and to Lieutenant Colonel Attorney Roque Merdea Jr. Sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Okay, Ronan, good afternoon. Okay, pwede mo bang isalaysay yung pangyayari dyan sa inyong magandang accomplishment? Yes, sir. Magandang hapon po. Ulit. Nahuli po natin noong last September 10 si Jojo Barty. Ito po, ang complete name niya po si Minji Tapos Barty. Ito po ay taga Bayawan City sa Barangay Pangatban, Bayawan City. Siya po yung suspect sa pagpatay kay Jonas Barrios last June 28, sir. Ito po ay leading siya sa mga killings, sa mga killings po dito sa Negros Oriental. Kasama din po siya sa private armed group na nag-ooperate dito sa probinsya po ng Negros Oriental. Kahapon po, salaysay ko na rin po, kahapon po nawala, no? Hello, sir. Yes, sir. Nawala yung connection. Nawala ang connection ng ating patroller. Yan, makikita nila na may mga barel.
na-involve. Mukhang ano to, checkpoint o Ebidensya. by bus operation? Paano kayo ito nahuli, no? At ito ay miyembro ng PAGS. Pugs. Kailan talagang pinatututukan ng ating PNP at maging ating SILG itong paglansag dito sa mga private armed groups, lalo at nalalapit na itong Eleksyon. BSKE. BSKE. Nagagamit ito, no? At wala na? Oo, at medyo mainit pa naman. Anong Negros Oriental pala? Negros Oriental, sir. Medyo mainit Ng siya. region ng PRO7. PRO7. No? Oh, Ayan. Ayan na. okay. Go ahead. Good afternoon, sir. Ayun, Yes, sir. Go ahead, sir. Continue po. Sir, ma'am, isalaysay ko na rin po, September 10, at around September 10 po, a call of from concerned citizen at around 10:14 a.m. na naispatan po si Jojo Marte. And eventually, sir, tama-tama naman po, nandito naman po yung ARSOG natin. Yung ARSOG po natin at the same time, yung NOPO PIU na tama-tama naman po sir na naaktuhan naman po na nakamotor itong si Jojo Marte. Katunayan po, nakuhanan din siya ng mga baril at yung Palawan sir nagpadala ng pera doon kay Jojo Quadra, doon sa asawa ni Quadra, na nahuli din, kasama din po sa grupo na nahuli sa Nueva Ecija, sa Talugtog Nueva Ecija po. Oh, layo layo. Yan ang mga kababayan, itong si Minji Barte, mga kababayan, alias, anong alias ito? Alias Jojo. Pag may Jojo, maraming magre-react dyan sa ating mga kababayan. Na itong si Jojo Barte, mga kababayan, ay nagpadala nga ng pera kay Richard Quadra. Saan ang galing yung pera, mga kababayan? Sana lalabas kung saan ang galing yung pera, kung sino yung nagbigay ng pera sa kanya para ipadala. Hindi naman sinabi ito na galing ni Henry Tevez o galing kay Arne Tevez, mga kababayan. Mahirap naman magbintang, mga kababayan. Pero sa palagay nyo, saan ang galing? Saan galing yung pera, mga kababayan, na ipapadala o pinadala kay Richard Quadra, mga kababayan? Alam na des, mga kababayan, di ba? Yun ang mga kababayan, itong si nakakatakot itong tao na ito, Kasi involved ito sa serye ng patayan sa Negros Oriental. Kaya talagang tamang-tama o talagang dapat lang talaga malansag mahuli ito ng ating mga kapulisan diyan sa Negros Oriental. At nakakaano, mga kababayan, dahil mismong taong bayan yung mga concerned citizen yung nagbibigay ng tip sa ating mga kapulisan dyan. Hindi katulad dati, mga kababayan, na talagang takot itong mga tao dyan sa Negros Oriental, dyan, lalong-lalo na dyan sa Bayawan, na magsumbong. Ngayon, mga kababayan, nakikita natin, tama nga si Mayor Fritz, na dahan-dahan na bumalik yung tapang ng mga kababayan natin dyan sa Negros Oriental dahil nga sa pagkawala ni Arne Tevez, mga kababayan. Ay talagang napakalaking epekto ng wanted nitong si Arne Tevez at hindi na nga umuwi dyan sa Bayawan, mga kababayan. Pero yun nga, mga kababayan, nandyan pa yung kapatid niya na sinasabi ng ating mga kababayan, sana nga ay makasuhan na. Yun talaga ang gusto rin nating mga kababayan, na maisama naman sa warrant of arrest itong si Pride Henry Tevez, mga kababayan. Sir, ano po ba itong Yes, sir. ito po bang anong grupo itong kinabibilangan itong suspect, sir? At ito po bang mga baril na recover ay naimbestigahan na rin, na subject na sa test? Baka meron itong mga dati pang previous na kung saan ito yung mga ginamit sa mga pagpatay, sir? Yeah. Sir, good afternoon. Yun po ang inaalam namin, sir, na ibigay na rin po natin sa forensic unit po ng Negros Oriental. Yun po, sir, malalaman din po natin siguro, sir, hopefully within this week, kung link po yung mga baril na ginamit sa pagpatay po dito sa Negros Oriental. Yung mga previous na pagpatay po. No? Dala-dalawang baril, sir, 45. May kasama ba ito na nung nahuli nyo, PD?
Wala po sir, sila po mag-isa. May parang galing po yata ng Palawan. Kung hindi po ako nagkakamali sir, galing po ng Palawan. Nagpadala ng Palawan yung pera padala sir. Nagpadala ng pera sir. Kung marami kayong impormasyon, sir, na masasagap yan, sir, ano? Pag na-interview nyo ng masinsinan itong inyong na-arrestong suspect. Nako. Ayan. Yes, sir. Opo. Ito po, sir, ay yun nga, sir. Siya po yung number 1 suspect sa pagpatay kay Jonas Barrios last June 28, sir. Ayun. Sa barangay Malabugas, Bayawan. So may previously warrant. na kaso ito at may warrant. Tama ba, PD? May delay talaga, sir. Anyway, Okay, sa ating Provincial Director ng Negros Oriental PPO, maraming salamat sa inyong magandang accomplishment. At least nabawasan ang mga wanted persons kasi nalalapit na ang eleksyon. Kung nasasabing ang pagsito, at least nabawasan at baka mahuli nyo pa yung ibang membro ng kinasasakupan niyang private armed group. Yan, mga kababayan, sana nga mahuli na rin yung si Bubong Tanasan na parang palos daw yan. Pag talagang napakatindi namang tao na yan si Bubong Tanasan dahil nga nakasali na yan sa mga gera, anong gera yan? Sa Afghanistan ba? Kung saan-saan, mga kababayan. Yun na nga, itong si Minji Barty, mga kababayan, alias Jojo, ay ito nga yung isa sa mga pinaghihinalaang pumatay kay Jonar Barrios, mga kababayan. Iki Maoy, yung isang kakandidato sana na pagkakapitan dyan sa may Malabugas sa lungsod ng Bayawan, mga kababayan, na walang awa din na tinambangan nitong tao na ito. Sabihin na natin na ito na talaga kasi sabi nga ng PD ng Negros Oriental, ito nga yung pangunahing pinaghinalaang pumatay kay Jonar Barrios, mga kababayan. Sino bang nag-utos? Ang nag-utos naman, mga kababayan, ang tanong na naman, kung sino nag-utos para patayin si Jonar Barrios, mga kababayan. Alam na this. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At kayo na lang din yung bahalang magsabi kung sino bang nag-utos na para ipapatay nga si Jonar Barrios alias Maoy, mga kababayan. Itong si Jonar Barrios, mga kababayan, ay dating tauhan ni Arnie Teves, mga kababayan. Nung naging kapitan itong si Arnie Teves dyan sa may Malabugas, binugbog nga daw. Ulitin natin, mga kababayan, para sa mga hindi nakakapanood, na itong si Jonar Barrios, mga kababayan, dati ay binugbog ito ni Arnie Teves. At nung binugbog nga ito, ay binayaran ito ng 500 para pambili daw ng salon pass. Yun ang mga kababayan, gamot siguro yung gamot. Yun ang mga kababayan, bago ako magtatapos ay mag-shout out tayo ulit, pasensya na kahapon ay wala po tayong upload kahapon, Ito na mag-shout out tayo ulit, ito tayo sa may bandang baba, Shout out kay Evelyn Guyal, shout out si Ronde TV mo. Paliit ng paliit ang mundo ni Expel DTG. Mayroon na siyang lahat na name Expel DTG na warrant naman. Good luck sa inyo. Thanks Ronde TV ko. God bless. Maraming salamat sa iyo, Evelyn Guyal. Shout out naman kay Roman Albrico. Shout out Tuloy ang laban, hostesya ang paglalaban ay paglalaban sa namatayan. Walang usok na hindi makalabas. Maraming salamat sa iyo, Roman, Maraming salamat. At shout out na rin kay Alice Ramirez. Shout out, magandang hapon po, sir. Masaya ako na malapit na mahuli ang kriminal sa Negros Oriental. Isama na ipakulong ang attorney dahil yan ay ang kakapi ni Tibis na ng angkin ng lupa si Tibis. Aba, ikababa ka ba? Aba ka, attorney, At shout out rin kay Raul Batika, TTJ versus Fritz. Shout out na rin kay Limuel
pagkaliwagan, lagot ka ngayon. Shout out kay Barsi Luna Tirania Sain. Shout out ha, kung sino talino ang pag-usapan, Remulla versus Idol. Idol, talo talaga ang tumatakbo kumpara sa humahabol. Yun ang ano, maraming salamat sa iyo, Barcelona Tirania Sain. Rodel Diximo, shout out ha, mawala na rin ang kayabangan nyo, buti lang sa inyo. Yun ang ano mga kababayan, shout out na rin kay Marjon Bato Malaki, Idol ha. Shout out, bakit Idol Rondi? Wala pang patong ang ulo ni TBS na yan. At iba, sana ba yan? Sana ba yun? At bakit si Henry at dalawang anak ni Arne di pa aristohin? Shout out na rin kay Ma'am Joyce ha. Shout out kay tapos nating basahin. Tika lang ha. EG Reyes, shout out sa iyo Idol ha. EG Reyes, shout out sa iyo Idol EG Reyes. Sana basahin natin yung komento ni EG Reyes. Nasaan ba yun? Nawala. Yun, no? Good evening, Byron D. Saka na ako maniwala pag nahuli na si Bantag at Sulita. Nga hindi pa nahuli. Nahuli nandito lang sa Pinas. Puro lang yan ruwing. Yan, Byron D. Yun ang ano, isa na rin yun. Talagang di natin masisi yung ating mga kababayan na talagang magdadalawang isip doon din. Na itong si Bantag nga, di nahuli. Nandito sa Pilipinas lang. No? Iwan ko lang ano, kung sino bang mas mahirap arestuhin, yung nasa ibang bansa o yung nandito sa ating bansa na nagtatago. At may nagsasabi-sabi na isang really, di pa tayo sigurado ang naririnig lang natin na tinatago daw ng isang malaking religious group, yan mga kababayan, si Bantag. Yun ang ano, hanggang dito lang muna medyo mahaba na itong shout out. Maraming salamat. At once again, this is Ronnie TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.